Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Sino ba nagpapakalat ng fake news sa social media? Hindi yun napapansin, sunod-sunod ho ang fake news sa social media. At ang pinakahuling huling target nila ngayon ang huling latest pala, hindi pala huling latest target ay si Roque. Kaya sabi nga ni Roque, magdedemanda siya sa nagpapakalat ng fake news. Bakit ho ba? Ano ho bang fake news ni Roque? Ito ho, oh. Okay, asan na? Wait lang, pakita natin yung fake news ni Roque. Oy, Edgar! Salamat sa $10. Well said, Di ako, Pastor. From Claire and Edgar Gildres. Salamat po, Sir Edgar. Ito po, sabi ni... Ito yung fake news ni Roque. Ayan, oh. Okay? Dahil mas maigting ang ating pagtites, hindi po totoo na mas marami kaso tayo sa Indonesia. Hindi lang nalalaman ng mga Indonesian kung sino-sino yung mga umiikot na meron pong sakit. At least tayo po alam natin kung sino po. Fake news yan. Okay? Tingnan mo ito yung... Ay, mali. Yun yung totoo pala. Sorry, yun yung totoo. Ang fake news itong COVID lang yan. Konti lang namamatay. Kahit umabot pa ng 10 million ang infected sa Pinas, walang mawawala sa atin. Siguro 10,000 lang ang patay. Be thankful instead kasi ang Pangulo natin na hindi nahahawaan. Kaya blessed pa rin tayo. O, diba? Fake news na fake news niyan. Okay? Actually, marami pa ho yan. Papakita ko sa inyo. Ito pa, ha? O, ito. Yung mga ganyang fake news. O, gagamit pa sila ng Queen Elizabeth. Tapos ang parang ginagamit nilang meme style, gumagaya sila ng meme ng mga Inquirer.net, yung mga ganyan. Na kunwari sa mainstream media. Ayan. O, ito pa. O ito naman, kaibigan natin to, kay suminura daw si Duterte. Grabe pagka-DDS nito si Earl. Si Earl Ogie Bilyedo sa London, Japan. London, UK. Sobrang DDS nito, kay daw minura. Fake ho yan. Ha? Yan o, tinatarget to yung mga matitikas nating mga tunay na DDS, ha? Ha? Ay, oy, nabuhay si Randall Bunagan. Layo pa po, mapuno. Ay, naku, malayo pa. Huwag ka mag-alala, hayaan mo lang. Maubos ang ating boses dito, okay lang yan, ha? O, ito ba, pati ako ginawang fake news. O, mga tinan mo, pinost ko daw to, ang mga DDS si Raulo talaga. Isipin mo na lang, anong klaseng kabobohan kailanganan mo para sumuporta sa administrasyon? Ang gulo naman ng anto, parang bata yung sumula. O mga ka-DDS, protektahan natin ng presidente, i-report ang salot na si anti-Duterte na si Banat Bay. Pati ako naging anti-Duterte daw. O, di ba? O, ito pa. Kung naalala nyo ito. Medyo pinakalat to nung January, pero tinitweet pa ng tinitweet ito ng mga tao. Yung mga loko-loko itong mga ito Alam nyo kung bakit? Kesyo binanatan ni mo kayong K-pop na banda ba yan? O basta K-pop na yan, para magalit sa kay mo kayong mga, alam mo na syempre, pagka mga ang mga K-pop, mga may init ang ulo nyo mga yan Yan ang panatiko talaga, yung mga K-pop na yan. Kaya gusto nila ma-adjit para awayin si Mocha sa Twitter. Para i-report sa Twitter, di ba? Ganyan ang ginawa nila. Post sila ng post. Naalala ko tuloy. Bigla ako naalala bakit naglabasan yung mga ganyang fake news mula nung nag-announce ito. Ayan. Naalala nyo nag-announce ang Akbayan Youth sa mga work at home dyan nung nagsimula ang lockdown. PM is the key. We need volunteer writers, graphic artists, and meme creators. Fight COVID-19 disinformation with us. Ang dahilan daw, kesyo COVID disinformation. So lalabas daw sila ng mga meme. Wala ka naman nakitang meme about sa COVID na ginawa nila. Asa na yung mga na-hire nila na ganyan? Basta ang alam ko, after niyang mag-post niyan, sunod-sunod na mga memes. Okay? Sunod-sunod na yung mga memes. Except, ialisin natin yung kay Mocha kasi kay Mocha hindi memes yun Ikinalat lang yun ng mga, ng mga, ewan ko, mga troll, mga fake account sa Twitter.
Although nagawa yun before this, pero pinakalat yun recently lang. Pero yung mga memes, naglabasan yun after dito. I-announce yan. So sa madaling salita, asaan yung sabi nga nila, resibo, na gumawa kayo ng meme patungkol sa COVID. Ang alam ko, mga pinagagawa ninyong meme ay puro propaganda laban sa gobyerno, isa yon. At baka naman din, baka puro fake news na memes. Baka lang tinatanong ko lang. Pero yun lang po mang sabi ko nga kaya mag-iingat to kayo sa mga, yung usong-uso kasi ngayon yung memes na nandyan yung mukha. Yung parang legit, parang galing to sa News 5, TV5. Parang galing to sa GMA, galing to sa ABS, tapos papalitan yung quotation sa gilid. Iisang style yun Sabi ko nga, nako. Yung mga magagaling gumawa ng ganyan, yung mga artist sa UP. Diba? Kaya namnamin ho natin yan. Namnamin ho natin na maigi bago tayo magtapos. Kung maalala nyo dati na ating dina-interview yung dating NPA, sabi nila, di ba, ano ang kanilang gimmick nun? Ang una nilang ginagawa, fake news. Nagpapakalat sila nun, tapos tsaka na ang bawi. So, sa madaling salita, panahon pa to, noon pa ito, 1980s pa ito, nung NPA pa sila noon. Noon pa lang nagpapakalat na sila ng fake news. Kung nagpapakalat sila ng fake news through mainstream media kasi yung ginagamit nila noon Mga broadcaster din sila Ngayon, mukhang sa social media na sila nagpapakalat ng fake news. Fritzy Rose, salamat sa 24. Belated happy birthday. Salamat po sa British Pounds. You are smart. Thank you for your handwork. Thank you rin po. Ayun po. Maraming pong salamat at patuloy nating pasalamatan ng bawat isa. Salamat po kay Randall Bunagan uli sa napakagandang ilaw nito. Ito, ilaw. Ang saya-saya. Ang ganda ng ko. Wala na siyang ang ganda nung pagka. Kasi dati 'di ba makikita mong may sobra-sobra diyan kasi naka-green screen ako. Ngayon wala na, antikas na. Pwede na akong gumawa ng nasa beach. Para minsan naman beach tayo. Bigyan natin ng sample. Halagay tayo ng sample dito. Okay? Kunwari beach background. Grabe alam nyo, miss na miss ko na ang beach Hindi yung nakikita sa KTV o kaya miss pa ko iba yun yung totoong beach Kita nyo na, ayan diba? Ang ganda Ang sarap ng pakiramdam pagka ganyan Grabe, miss na miss ko na ang beach. Kailan kaya tayo makakapag-beach? Baka naman meron diyang may beach na private. Pupunta Emelisa Green, salamat po sa $20. Thank you very much. Salamat Madam Emelisa. Ayun kita nyo na, ang ganda di ba ang ganda-ganda? Dahil nga yan sa ilaw. Key light. Na Elgato key light. Bigyan ko kayo ng basic basic setup. Okay? Una, kailangan nyo ng webcam na matino. Kung wala kayong webcam na matino, camera. Mas maganda camera na meron kayong Elgato cam link. Yun yung papasok mo doon yung cable papunta sa USB bago pumasok na USB. Yan ang pinakamura at pinakamaganda. Elgato cam link 4K. Elgato cam link 4K. Tapos kailangan mo ng dalawang ilaw. Okay? Elgato key light. Okay, maganda rin yan. Basic yan. Tapos green screen. Itong nasa likod natin. Green screen lang yan Hindi yan dagat. Okay? At kailangan mo ng syempre magandang mikropono. Ang mikropono, hindi niya nagagawa ng solusyon ng pagiging bulol, Pero at least gumaganda ng konti yung boses natin.
ang magandang mikropono po ay ang Rode. Napakaganda ho nitong Rode. Sabi ko sa inyo, when nga Rode. Tapos syempre mixer ng inyong basic din, Rodecaster Pro. Ayan ho yung mixer na ginagamit kung saan pinipindot ko to. Tapos pwede kang tumanggap ng tawag dyan. Maganda yan. Tapos may tugtog ka, Rode Pro. Ito naman Rode Pod Mic, Ayan. Maganda ho yan. Yun lang ho ang basic para magsimula ka ng live chat mo. At ang pinakahuli sa lahat, at ang huli sa lahat ay magpakatotoo ka. Yun, When nga Rod, boss, dapat patcho, may launchpad ka. Ito nga po, itong gamit ko. Ito. Yun po yung ginagamit ko. Rodecaster Pro. Okay? Pakita ko nga sa inyo para naman na ito, papakita ko lang sa inyo, para matulungan ko na rin kayo. Maganda ito. Ako kasi very particular ako pagdating mo sa audio Ito. Ayan, Rodecaster. Yan po ang gamit ko. Yung pindutan na yan sa gilid, kung makikita ninyo, yung sa may kanang bahagi, yan po ay mapipindot nyo yung tawag, ganyan. Makukuha mo sa internet yan. Ayan. As ilalagay mo lang dyan. Ganyang kaganda yan. Rodecaster, R-O-D-E, Caster Pro. Okay. Software for broadcast. OBS lang po. Mahal yung iba may bayad yung iba Sakit sa bulsa, 12K, maliit na launchpad, JBL. Kasi po quality naman ito. Daig pa ho nito ang radyo. Sabi ko sa inyo, quality. Yan medyo, yun nga lang, medyo may kamahalan. Ganun talaga, ipon-ipon. Ito ang presyo nito sa Pilipinas madugong $1,000. Pero dahil sa Rode, ang ating sponsor, napamura tayo dyan. Hindi ko to binili. Galing sa Rode. Rode po kasi ang ating sponsor. Kaya to, ganda rin ng mic ko, di ba? Ang ganda-ganda. Ayan nice. Very nice ho yan. Pag-ipunan ninyo kung gusto niyo talaga. Maganda ho yan, Ano ang ating tip ngayon? Almost 350k lahat yan. Hindi naman. Wala, hindi kaya abot ng 100. Less than. Ang actually itong sponsor kong Rode to, noon pa ito Bago pa tayo mag all the way, may sponsoran nila ako. Launchpad and Ableton gamit ko sir, saka Rode Podcaster sa akin. Ay, okay din yan. Oy, JJ Kojima, na-late ako. Naantay talaga kita bago ako mag-ending. Watch ako ng replay na lang Salamat. Kaya sa mga gusto mag-sponsor, tulad nitong shades ko, in-sponsoran nito ni Mocha Uso. Pambira puro. Tapos sa ilaw ko, si Randel Bunagan at si Mechua. Thank you very much Maraming salamat po. Ako po'y nagpapaalam. Sensya na-enjoy ko lang Na-enjoy ko lang itong beach na ito sa tabi natin Saya-saya ng beach na ito. Next time nga ito ang background natin. Ang ganda, promise, ang ganda ng ilaw. Thank you very much I love you all.